Hello, kanang di ko katog gusto ako nang story telling na lang ko sa inyo gusto akong mag Tagalog pero nahihirapan ako kasi yung pure Bisaya ang hirap mag Tagalog. Sorry, mahina yung boses ko kasi tulog na yung dalawa kong anak. Hindi kasi ako makatulog, so magkwentuhan na lang tayo para naman makilala ako ng 61 subscriber ko, kung sino ako at taga saan kami. Kahit hindi kayo interesado kung sino kami, sasabihin ko pa rin. Ako si Elna Corleta, tiga kami, Surigao del Sur, Tandag City, Surigao del Sur. Ay, pasensya na kayo sa loko. Ganito talaga ako, ganito yung tsura ko, ito talaga. I am 34 years old. Kaka 34 ko lang noong last September 1991 kasi ako ipinanganak. So 5 kaming magkakapatid, 2 lalaki, tsaka 3 kaming mga girls. Ako po yung ate, ako po yung panganay. Yung kasunod sa akin is babae din. Then ang pangatlo is lalaki, ang pang-apat is babae. Bunso namin is lalaki. Lahat po kaming 5 ay may kanya-kanya ng pamilya, may asawa at anak na. Yung mama at papa ko, yung dito, nanay at tatay yung tawag namin. Yung nanay at tatay namin, hindi na sila magkasama sa isang bahay. Naghiwalay na sila, pero okay lang nakakausap. Okay lang naman, nakakausap pa rin naman sila. Yung kasama ko dito sa bahay is yung tatay ko, yung nanay ko, at saka yung isa kong kapatid. Kami yung magkasama sa isang bahay. Tapos yung isa kong kapatid may sarili na siyang bahay, yung isa din meron na, yung isa meron. So kumbaga yung kasama dito si nanay, kaming 2 magkapatid, at saka yung mga anak ko. Dalawa kasi yung anak ko. Yung isa, yung panganay is si Elijah, 5 years old siya. Ito naman si Zyron, magpagdadalawang buwan pa siya. Sorry nahihirapan akong mag-Tagalog. I'm trying my best. So yung mga kapatid ko rin, sa 5 naming magkakapatid, kaming 3 lang yung may mga anak na. Yung 2 wala pa silang anak. So may mga kanya-kanya na silang anak buhay, may mga pero namimiss ko pa rin yung magkasama kami. Pero syempre may mga anak at sarili ng pamilya, so ayun. Pero malapit lang naman sila dito. Yung nanay ko is nandito sa bahay, siya yung katuwang ko dito, lalo na nung mga anak ko, siya yung kasama ko dito, tinutulungan niya. Yung tatay ko naman nandoon sa province nila, sa Cantilan, Surigao del Sur. Doon na siya nakatira. May sarili siyang kubo, payag, ganun, maliit na bahay. Doon siya nakatira at doon na rin siya nagtatrabaho. Minsan dinadalaw naman siya doon, minsan naman siya yung pumupunta dito. Ganun na lang yung setup ng nanay at tatay ko kasi naghiwalay na sila. Mahirap na pag pinilit na magsama ulit, mag-aaway pa rin. Next, kung nasa ikukwento sa inyo kung bakit naghiwalay yung mga parents namin. Pero buti na lang nung naghiwalay sila, malalaki na kami. Kung magkakaya na namin mabuhay ng kami na yung maghahanap buhay. Pero ganun pa man, kahit anong mangyari, sila pa rin yung parents natin. Siya pa rin yung tatay namin, siya pa rin yung nanay namin. So hindi yun mababago ng kahit na sino man. Yung pag-aasawa, yung asawa mapapalitan, pero yung ina at saka ama, hindi yun mapapalitan. Nabubulol ako sa Tagalog, pasensya na. Dito sa Surigao del Sur, malapit kami sa dagat. Maraming magagandang lugar na pupuntahan nyo dito. Saka
Isa lang talaga ang masasabi ko, maraming salamat sa 61 subscriber ko. Maraming salamat sa mga likes nyo at sa views. Ano kasi, matagal na itong YouTube channel na to, pero 1 year ago pa ako magpag-upload ng video kasi sabi ko wala namang nanonood sa akin, sino ba naman ako para panoorin. Pero ngayon 2025 na, kumbaga naboboard kasi ako dito, tulad ngayon hindi ako makatulog, so gumagawa ako ng video. Totoo lang, may Facebook page naman ako, pero nahihiya ako mag-post doon sa Facebook ng mga tungkol sa buhay ko. Hindi dahil sa ikinakahiya ko yung estado ng buhay ko, nahihiya ako at naiinis ako dahil maraming marites sa Facebook. Maraming judgmental, maraming pakialamera, ganun. Ano pa naman kasi ako madaldal, ganun. Pero ito talaga yung totoong buhay ko, ito ako, this is me. Marami akong gustong ikwento sa inyo para makilala nyo talaga ka, para makilala nyo naman ako kung sino ako, kung taga saan ako, at anong meron dito sa amin. Actually, hindi naman kami hindi talaga kami yaman. So, makikita naman. Ano lang, tama lang yung makakain sa isang araw 4 na beses. Pero, kahit ganito yung buhay namin, isang malaking pagsasalamat ko kasi napapalibutan ako ng mga mabubuti at mabait na tao. At lalo yung mga kapatid ko malapit dito. Malapit lang sila sa akin. Ang hirap kaya yung wala kang malapitan. Kung may problema ka, wala kang madapuntahan. Hirap na. Minsan na lang yun ganito. Kasi yung iba, nakikita ko, yung magkapamilya, sawa ng Diyos, hindi naman kami ganun. At ayokong mangyari yun sa amin. Ang hirap na magkaaway kayo ng mga kadugo mo, kapatid mo, mahirap yun. Diba, madaldal ako kung saan na tayo pumupunta. Pero at least tungkol pa rin sa buhay ko. Actually, hindi naman talaga perfecto ang mga buhay natin. Lahat nagkakamali. Minsan na yung nakakasakit tayo ng ibang tao. Nakakasakit tayo na hindi naman natin alam na nakakasakit na pala tayo. Saka, yun, ang buhay natin na hindi perfecto. Katulad ako, dati gusto ko lang magkaroon ako ng anak lang gusto ko, ayoko mag-asawa. May Caribbean partner ko, matagal na kami, sobrang tagal na namin. Next kwentuhan sa inyo, sabihin ko sa inyo kung paano kami nagkakilala, kung saan medyo may nasaktan kaming tao dahil sa relasyon namin. Ganun, sasabihin ko sa inyo, kwento ko sa inyo para mas makilala niyo talaga kung sino at kung ano ako. So yun, nawala namin tatlo. Nung first time kong magkanak, that is 2019. Hindi ko pa alam kung paano mag-alaga, hindi ko pa alam kung paano alagaan yung baby. Buti na lang talaga nandyan yung nanay ko, kaya malaking pasasalamat ko sa kanya. Ang sarap sa pakiramdam ng may nanay. Hindi naman po lahat ng nanay ay perfecto, pero napakasarap bilang isang anak, bilang isang babaeng anak, na makatuwang yung nanay mo sa pag-aalaga ng anak mo. Nung nanganak ako, doon ko lang na-realize, doon ko lang talaga nakita kung gaano kahirap para maging ina, gaano kahirap maging nanay. Tapos paglaki natin, yung iba nakikita ko, sinasagot-sagot nila yung nanay nila, sinasabihan ng masasakit na salita. Ako naiinis pag nakakarinig ako nun, kasi alam ko kung paano maging ina. Alam ko kung gaano kahirap ang dinadanas ng isang ina sa pag-aalaga pa lang, sa paglabas pa lang, hindi pa pala sa paglabas ng baby, yung mismo nasa loob pa dyan yung baby, mahirapan ka nang matulog nun, lalo na kung malapit ka ng mga anak. Mas lalo pa yung
naipanganak mo na yung baby. Tapos, sasagot-sagutin mo lang yung nanay mo. Pagsasabihan mo lang ng masasamang at masasakit na salita. Alam niyo, pag nawalan na kayo ng ina, dun nyo lang ma-realize kung gaano sila ka-importante. Pwera lang doon sa mga anak na mababait sa ina. Kung ano sa Bisaya yung ano sa Tagalog yung mintras, ano ba yun, paano ba ito? Habang buhay pa yung nanay mo, yung tatay mo, mahalin nyo sila, alagaan nyo sila, paramdam nyo sa kanila na party siya ng pamilya. Kasi pag nawala na sila, dyan kayo magsisisi. Hindi nyo mapapalitan ng ina. At saka ang hirap mawalan ng ina, na totoo lang. Yun lang po. Next time ko na po ikukwento sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig at sa panonood. Thank you. Good night na po. Ay, maaga na pala kasi madaling araw na. Good more night na po. Thank you.